Maulan na araw sa inyo guys. Napaka-lamig na araw ngayon. Tapos inuulan pa tayo. So, +8 yung weather natin ngayon dito sa Calgary, Alberta. Ayan no. Kumpara sa mga nakaraang araw at linggo na nasa +20 tayo. Ngayon, ito ay +8 na lang. And Zion would like to say hi. It's raining? No. Close it, I'm cold. Cold na. It's cold. Yeah. So, can you close the door? Yeah. Yeah. So, ngayon guys is Saturday. Ayan. Kaya wala si Alwin ngayon kasi may pasok siya. And kami lang muna ngayon ni Zion sa bahay. Ayan, nagpa-bonding. Skibidi toilet. Ay, he's just eating Nutella. Ayan. So, ganito lang muna ang gawin namin. Pero, kanina ay, syempre, kapag Sabado, general cleaning. Ayan, nakapag-ayos-ayos tayo, nakadilig. Diba? Buhay na buhay pa ang ating money tree. So, hopefully, masurvive niya rin yung winter. And ito din yan. Kapila. Hi, Mommy. Ayan, no. Mas matangkad to kasi ito yung binili namin talaga sa IKEA. Hi. Hi, say hi. I want a phone and phone. You want the I phone? want the no sound. Oh, no sound. Mommy's vlogging. You sama muna sa vlog ni Mommy. Okay. Okay, you say hi to my YouTube channel. Hi. Welcome back. Watch about their YouTube channel. Yeah, I'm I'm Zion. Zion. Hello again. Zion, say hi to them. I like a look. So, sasamahan muna ako ni Zion na mag-vlog for today dahil ang kanyang father, ayan si Alwin, ay naghahanap buhay ngayon. Yan. No? Shout out naman sa aking masipag na asawa. Yan, may work kada Saturday. So, ngayon, ayan, gusto ko lang i-share yung another news na naman for awareness. Kasi marami ding hindi na nakaka-follow sa news. Ang dami rin kasi talagang nangyayari. So, lately, na vlog namin at na-share sa inyo, diba, yung nag-strike yung Canada Post employees and workers. So, pwedeng tumagal yun ng 45 days. Yan, depende sa kanilang negotiation sa government. And sumunod nga po or susunod na this coming Monday ay magi-strike ang Alberta teachers. So lahat po ng teachers dito sa buong Alberta, hindi lang sa Calgary, ay hindi muna papasok. So basically lahat po ng estudyante ayan ay affected. So may mga nagtatanong kung affected din ba kami, lalo na yung kay Zion. So, si Zion naman ay hindi pa pumapasok, hindi pa siya pumasok for kindergarten kasi dito ay 5 years old pa bago tanggapin for kinder. So, since 4 pa lang siya, ayan, daycare pa lang siya, kaya hindi siya affected sa pasok. Yan, yung mga magi-strike na teachers. And what we have mentioned nga ay may $150 na allowance para sa bawat bata na maapektuhan, 12 years old below na nasa school na. Ayan, para rin pang bigay sa mga parents, sa mga batang maapektuhan kasi of course they would have to look for yung mga childcare or other things na dapat gawin or pagkaabalahan habang wala silang pasok. Ayan, so in connection with that, ito na naman po, may bagong grupo po na nagbabadyang mag-strike. Hindi lang Canada Post, hindi lang Alberta teachers, kundi pati na rin ang Alberta Healthcare Workers. So, yung association nila ay nire-represent ng Health Sciences Association of Alberta. So, in short, that's HSAA. And sabi sa news ha,
thousands of healthcare professionals rally across Alberta. So, ongoing na yung rally, guys. And kapag, yun nga, walang resolusyon, wala silang nakuhang magandang offer galing sa gobyerno ng Alberta, ay pwede rin silang mag-strike. Ayan po, no? Parang may isip mo na lang talaga, ang daming workers na nag-aaklas, nag-i-strike laban sa gobyerno. Siyempre, kailangan nila i-negotiate din yung tamang sahod para sa kanila, tamang working conditions para sa kanila. And syempre, on the side naman ng government, kailangan din makinig ng government dahil essential services yung naaapektuhan kapag yung mga workers na ito ay nag-strike. So, ito na nga po, yung in case sa Alberta healthcare workers, ilan ba yung bilang ng mga mag-i-strike if ever. So, sabi sa news, nasa 30,000 healthcare workers daw among 200 disciplines. So, hindi lang ito nurses, hindi lang laboratory technology, hindi lang pharmacists ang potential na mag-strike or maapektuhan, kundi 200 disciplines ng healthcare yan. So, it includes paramedics, lab techs, pharmacists, therapists, and even mental health counselors. So, syempre, bawat mga manggagawa na nag-i-strike, may mga pinaglalaban yan. So, narinig nyo naman kung ano yung mga pinaglalaban ng workers sa Canada Post, yung mga teachers dito sa Alberta, and ngayon, tingnan natin ano ba yung pinaglalaban ng mga healthcare workers dito sa Alberta, kung kaya naman baka sila ay sumunod na rin na mag-strike. So sabi dito sa news ay dahil nga everyone here in Alberta, they deserve expert medical care and treatment. Pero sa ngayon kasi na current system dito sa Alberta, nakakaranas na ang ating mga healthcare workers and professionals ng unsustainable workloads. So when it comes, for example, sa nurses, no, iisipin natin na sobrang dami na ng pasyente na naka-assign sa kanila and hindi na tumutugma doon sa number or bilang ng healthcare professionals na available. So, syempre, nagkakaroon na ng short staffing, yan, kulang-kulang na yung mga pumapasok per shift, and nagkakaroon na rin ng burnout kapag kasi napupull out ka to extend yung shift mo to cover yung kakulangan ng empleyado. Pwede ka rin talaga mapagod, lalo na kapag talaga in demand, maraming pasyente, 'di ba? Tuloy-tuloy yung work. And yun nga, hindi yun kinakatuwa na ng ating mga healthcare professionals dito. Kaya ito na nga po, sa pamamagitan ng kanilang association, ay kinu-call out na nila yung Alberta government na isaayos na itong sistema dito. And sabi rin guys sa news na habang nangyayari ang rally na to, yan, may negotiation na naman na nangyayari. Kaya lang, nung nag-offer yung government ng Alberta, ay tinurn down nila yung offer na ito. So, meaning, hindi acceptable sa kanila or hindi reasonable. Kaya, ayan, gusto pa nila na i-haggle yung government para sa mas magandang offer. So, sabi dito ng nakikipag-negotiate, the offer is not good enough. Hindi lang dinisclose kung magkano yung offer, ano yung ino-offer ng government of Alberta, pero yun nga, it's not good enough. So, kailangan daw bumalik sa table ang Alberta government at makipag-usap sa kanila with a better offer or a better deal para hindi raw matuloy ang kanilang pag-i-strike. So guys, isipin nyo na lang, no, kapag nag-strike naman ngayon ang healthcare workers, so nung isang scenario, yung kung mag-i-strike ang teachers, ang dami na naapektuhan. Syempre yung mga magulang, yung mga bata, saan sila
pupunta, saan muna sila ilalagay, lalo na kung bata, walang titingin, di ba? Biglang nagkaroon ng ganung problema yung mga families. So ngayon naman, pag nawalan tayo ng healthcare workers dito sa Alberta at nag-strike sila, hindi sila papasok, di ba? Ang laking problema din nun dahil essential sila sa pag-deliver ng health services. So sabi pa sa figures nila guys, no, kalahating milyon ng tao dito ang nasa waitlist. Kaya meron din tayong naririnig dito, ang daming nahihirapan makakuha ng family doctor, na waitlist lang sila, hindi nila makuha yung treatment na kailangan nilang gawin dahil nga sobrang dami na nakalista. So in fact daw, in case of surgery, nasa 80,000 ang nag-aantay para lang maoperahan o magkaroon ng surgery dito. So, kahit nasabihin nating libre, lalo na sa residents dito ng Alberta and citizens, pero guys, medyo nahihirapan or hindi medyo, nahihirapan talaga ang mga healthcare workers natin and professionals sa pag-deliver ng kanilang trabaho. Pilay na sila dahil nga sa sobrang dami ng young population na rin dito, sobrang dami ng naka-waitlist na hindi na nila matugunan yung demands ng kanilang mga pasyente. So currently guys, yung association ay nag-aantay lang talaga ng better offer from the government. So sinasabi din nila na alam ng government kung ano yung nangyayari ngayon dito sa Alberta, na meron tayong short staff whether sa nurses or sa doctors. So meron ding napakahabang waiting time when it comes to treatment or emergency. So, meron nga rin kaming kakilala na it took them 12 hours to 18 hours just to be seen by a doctor and nasa emergency na sila. So, syempre, meron ding triage dyan sa hospital. So, basically, baka mas maraming tao or mas maraming pasyente yung nangangailangan ng mas immediate attention. Yun nga lang no talaga, syempre, yung waiting time mo, asahan mo, aabot ka ng halos isang araw sa emergency room. So, hopefully no, hindi na umabot sa strike ang Alberta healthcare workers. Hindi na matulad sa mga teachers na tuloy na magi-strike by Monday. Kasi ang dami pong maaapektuhan. It just goes to show na siguro ang dami talagang problema na kinakaharap ang probinsya kasi yung mga aspeto talaga ng workers ay nagrarally at nakikipaglaban sa karapatan. So, sa Alberta teachers and then Alberta healthcare workers. Pero yung sa Canada Post naman, so buong Canada yon. So, problema yon ng buong Canada. So, hopefully no, sa ibang provinces, okay yung mga workload ng mga healthcare professionals nyo dyan, okay din yung pasahod, hindi na burn out yung mga nurses and doctors and other healthcare professionals para hindi na rin umabot sa pagrarally and sa potential strike na pwedeng mangyari. So guys, if ever naman mangyari ang strike ng healthcare workers dito sa Alberta, ano yung mga pwedeng mangyari? Siyempre, wala nang a-attend na EMS. Yan, kapag na-aksidente ka or kailangan may dumaan or dumating na EMS or ambulance sa bahay ninyo, wala nang dadating. Or kung may dumating man, it will take longer time. Yan, di ba? Pwedeng oras na ang antayin nyo para lang may mag-respond sa inyong pangangailangan. So, pwede rin wala na kayong makausap na counselor kasi affected din yung mga nag-conduct ng mental counseling. Mas lahaba ang pila for surgery, so hindi na maoperahan yung mga tao kasi wala nang gagawa ng surgery or wala na mag-ooperate. And then another one, affected din yung mga therapies na ginagawa sa hospital. Yan, lalo na kung mawawala itong mga healthcare professionals. So guys, ayan o, kasama sa ating prayer, lalo na nung nag-household kami kagabi, yung mga ganitong kaguluhan, hindi lang kasi sa Canada, may mga problems, lalong-lalo na sa Philippines na nakikiisa tayo sa problema ng ating bansa. Yan, doon naman kakaiba dahil ang nangyayari doon ay natural disaster na earthquake,
floods, etc. So, bago naman ikandak ng Alberta healthcare workers ang kanilang napipintong strike, ay magkakaroon din naman ng botohan. So, katulad din nung nangyari sa Alberta teachers, nagkaroon ng botohan bago sila mag-proceed sa strike this coming Monday. So, hopefully, ay hindi na tayo umabot sa ganitong pagkakataon na pati healthcare workers ay mag-strike na rin kasi syempre iba rin yung aspeto ng healthcare kung yun yung maapektuhan. Buhay na ang kapalit. So, hindi ko ina-underestimate yung sa teachers, pero yung kunwari yung students, pwede silang mag-wait for some time, for a few weeks. Pero kapag ang healthcare workers na yung nag-rally, yung buhay na kasi ang pwedeng maging kapalit niyan, and hindi natin ma-afford na mawalan ng buhay ng ating mga mahal sa buhay or even friends dito. So, dapat yan ay bumalik din yung government of Alberta at makipag-usap, makipag-negotiate ulit sa association ng healthcare workers dito sa Alberta. So, kasalukuyan daw ang mga places na nagrarally ang mga healthcare workers ay yung mga health centers and hospitals daw sa Edmonton, Calgary, Stony Plain, sa St. Albert, Fort McMurray, Grand Prairie, Lethbridge, Medicine Hat, at Red Deer. So, ang daming places, buong Alberta talaga kung makikita ninyo. Hopefully, sa ginagawang rally, hindi masyado pang naapektuhan yung delivery ng health services. Mas nakakatakot lang talaga kapag mag-resolve na sila into strike. Yan. Tigil na talaga ang kanilang services sa mga Albertans. So, yun lang guys, hopefully ay maisaayos na ito, hindi lang sa Alberta healthcare professionals or workers, pati na rin sa Alberta teachers and sa Canada Post workers. So, I know may mga iba pang aspeto or departamento dito na naapektuhan. Hindi pa lang natin na i-deliver sa news. Pero sana, hindi na kailanganin pa mag-rally or mag-strike ng mga empleyado dito. Hopefully, makinig ang mga employers, ang government sa kanilang hinaing, and makita nilang valid din ang kanilang mga requests and demands. Ayan. So, yun lang muna guys, Ayan, kwentuhan lang tayo shortly habang si Zion ay nagme-merienda. So, I think hanggang dito na lang muna. Tatapusin ko na muna ang video na to. And yeah, we'll see you again on the next one. Peace!